Itinapon na parang basurang walang halaga ang bilyonaryong si Sebastian Ochoy sa isang madilim na morgue ng sarili niyang kapatid. Habang nagdiriwang ang kasamaan, isang munting kamay ang humawak sa kanya. Si Tendra, isang inang dukha. Si Marceline, ang sumugal sa gitna ng panganib upang itago ang isang patay na tumitibok pa ang puso. Magbubukas na ang pinto ng katarungan. Sino ang tunay na bulag? Ideklara mo ng patay. Ngayon na. Ayaw ko nang makita ang mukha niya sa loob ng ospital na ito pagdating ng bukas. Ang boses na yon ay malamig pa sa hanging inilalabas ng aircon sa loob ng VIP suite ng St. Jude Medical Center. Iyon ang boses ni Victor Ochoy, ang lalaking kadugo, ang kapatid na dapat sana ay nagluluksa. Ngunit ngayon ay tila nagmamadali pang itulak ang sariling kuya sa hukay. Pero Sir Victor, sagot ng doktor na nanginginig ang boses, maayos pa ang vital signs ni Sir Sebastian. Kahit mahina, lumalaban ang puso niya. Ang pagtanggal sa kanya sa life support ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Putol ni Victor, kasabay ng tunog ng ballpen na pumipirma sa isang dokumento. Huwag kang magmalinis, Doc. Alam nating dalawa na ang perang nasa loob ng envelope na ibinigay ko sa'yo ay sapat na para patahimikin ang konsensya mo. Sabihin mo na lang na nagkaroon ng komplikasyon, isang aksidente, isang malungkot na pagtatapos para sa dakilang Sebastian Ochoy. Sa kabilang panig ng manipis na kurtinang naghihiwalay sa kanila, si Marceline ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng sabon at tubig habang pilit na kinukuskos ang isang mantsa sa tiles na halos hindi naman makita. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Victor, tila may isang matalim na punyal na bumabaon sa dibdib ni Marceline. Huminto ang kanyang kamay. Ang basahan na hawak niya ay nanatiling nakadiin sa malamig na semento. Sa tabi niya ay ang isang balde ng tubig na may halong disinfectant. Ang amoy nito ay matapang at masakit sa ilong. Ngunit hindi nito kayang takpan ang masangsang na amoy ng kataksilang nagaganap sa loob ng silid na yon. Ilang taon na siyang naninilbihan sa pamilya Ochoy. Si Sebastian, ang lalaking ngayon, ay nakahiga at walang kalaban-laban. Ang tanging tao na tumuring sa kanya bilang tao. Naalala pa ni Marceline nung pumanaw ang kanyang asawa, si Sebastian, ang personal na nag-abot ng tulong, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigang may malasakit. At ngayon, naririnig niya ang sariling kapatid nito na binibili ang kamatayan nito. Naramdaman ni Marceline ang pagtulo ng isang butil ng pawis mula sa kanyang noo. Kasunod ng isang luhang hindi niya napigilan, nanigas ang kanyang buong katawan nang marinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Victor na papalapit sa kinaroroonan niya. Hinawi ni Victor ang kurtina nang may pandidiri. Tiningnan niya si Marceline mula ulo hanggang paa, na tila ba ang babaeng nakaluhod sa harap niya ay isang peste na nakaharang sa kanyang daan. Nandyan ka pa pala, Marceline, wika ni Victor sa tono ng panunuya. Sana ay nililinisan mo ring mabuti ang pandinig mo dahil simula sa oras na ito, wala ka ng trabaho. At huwag kang aasa na makukuha mo ang huling sweldo mo. Isipin mo na lang na ang pananatili mo rito ng libre ay sapat na bayad para sa katangahan mo. Hindi makapagsalita si Marceline. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hayop si Victor. Pero alam niyang ang isang maling salita ay maaaring maglagay sa panganib sa anak niyang si Tendra na naghihintay sa labas ng silid. Ano? Nakatunganga ka lang? Umalis ka na bago ko patawagin ang security at ipakaladkad ka palabas. Dagdag pa ni Victor bago siya tuluyang lumabas ng silid, bit-bit ang mga papel na magtatapos sa buhay ng kanyang kapatid. Nang masiguro ni Marceline na wala na ang demonyo, mabilis siyang gumapang patungo sa gilid ng kama ni Sebastian. Doon, sa ilalim ng puting kumot,
Ang makapangyarihang bilyonaryo ay tila isang batang paslit na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga makinang nakakabit sa kanya ay naglalabas ng mahinang tunog ng pagtibok. Isang palatandaan na naroon pa siya, na hindi pa siya bumibitaw. Biglang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ang 7 taong gulang na si Tendra ay pumasok. Bitbit ang isang maliit at kupas na bulaklak na gawa sa plastik na nakuha niya sa basurahan ng ospital. Nay, bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Gising na ba si Tito Sebastian? May dala akong regalo sa kanya. Sabi ng lola sa kalsada, kapag binigyan mo ng bulaklak ang isang tao, gagaling sila agad. Hinawakan ni Tendra ang kamay ni Sebastian. Ang maliit at malambot na kamay ng bata ay pumatong sa malaki at magaspang na kamay ng lalaki. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Marceline. Nakita niya ang isang himala na hindi napansin ng mga doktor o ng sakim na si Victor. Ang daliri ni Sebastian ay bahagyang gumalaw. Isang napakaliit na kislot, parang isang bulong sa gitna ng unos. Nay! Nay! Tingnan mo! Hinawakan ako ni Tito! Sigaw ni Tendra sa mahinang boses, puno ng kagalakan. Napasinghap si Marceline. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Halos kasing bilis ng takbo ng kanyang isip. Kung mananatili sila rito, tiyak na papatayin si Sebastian. Kung aalis sila, wala silang pera, wala silang matitirhan, at tiyak na hahabulin sila ni Victor hanggang sa dulo ng mundo. Tiningnan ni Marceline ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba, mga kamay na sanay sa hirap at pagod. Hinarap niya ang kanyang sariling takot. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang tanging pag-asa ni Sebastian Okoy ay nakasalalay sa isang babaeng itinuturing ng lahat na walang halaga. Inayos niya ang buhok ni Tendra at hinalikan ito sa noo. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang kanyang amo. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pangakong babayaran niya ang lahat ng utang na loob na ibinigay nito sa kanya. Kahit ang kapalit pa nito ay ang sarili niyang buhay. Lumabas si Marceline sa silid at nakita ang isang malaking itim na plastic bag na ginagamit para sa mga basurang medikal. Isang ideya na kasing baliw ng isang bangungot ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang itago ang patay bago pa ito tuluyang patayin ng katotohanan. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay dumilim, tila nakikiramay sa isang trahedyang hindi pa natatapos. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong ng ospital ay tila isang babala. Isang hudyat na ang gabi ay magiging mahaba at puno ng panganib. Habang hinihintay ni Marceline ang pagdaan ng mga nurse, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumbat na hindi niya matakasan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit kailangang sa gitna pa ng dilim kami maiwan? May bukas pa ba para sa aming mga nasa putikan? O sadyang ang katarungan ay para lamang sa mga taong kayang bilhin ng langit? Nanatiling nakatayo si Marceline sa gitna ng hallway, mag-isa, nanginginig, at may dalang isang lihim na sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga Okoy. Patay na ang kuya mo, Victor. Tapos na ang lahat. Iyan ang mga huling salitang narinig ko bago tuluyang isara ng doktor ang pinto ng ICU. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta balita. Iyon ay isang hatol ng kamatayan para sa isang taong humihinga pa. Ang bawat kataga ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong na hindi pa dapat ginagawa. Ako ay nakasandal sa malamig at malansang pader ng utility room, habang ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Sa harap ko, sa loob ng isang malaking itim na plastic bag na nakapatong sa isang lumang cart ng basura, ay ang katawan ni Sir Sebastian. Mabigat siya, hindi dahil sa timbang ng kanyang laman, kundi dahil sa bigat ng buhay na pilit kong ninanakaw mula sa mga kamay ni kamatayan.
Nay, natatakot po ako. Bulong ni Tendra habang nakahawak sa laylayan ng aking lumang uniforme. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at luha. Huwag kang bibitiw, anak. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog. Tugon ko sa kanya sa paraang halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Isipin mo na lang na naglalaro tayo ng tago-taguan. Kailangan nating manalo para kay Tito Sebastian. Inayos ko ang mga basurang medikal, mga ginamit na bulak, mga swero, at mga lumang tela sa ibabaw ng plastic bag upang itago ang hugis ng tao sa loob nito. Ang amoy ng disinfectant at nabubulok na basura ay humahalo sa amoy ng aking sariling pawis. Ito ang tanging paraan. Ang mga makapangyarihang tao sa ospital na ito ay nakatingin sa mga diamante at ginto. Hinding-hindi nila papansinin ang isang maruming cart ng basura na itinutulak ng isang hamak na janitress. Sinimulan ko ang pagtulak. Ang tunog ng mga gulong ng cart sa makinis na sahig ng hallway ay tila isang dambuhalang ingay sa aking pandinig, kahit na sa katotohanan ay mahina lamang ito. Sa bawat metrong aking nilalakbay, tila humahaba ang daan. Ang bawat nurse na dumadaan ay tila isang kalaban. Ang bawat CCTV camera ay tila isang matang mapanghusga. Napahinto ako nang makita ko ang anino ni Victor sa dulo ng pasilyo. Nakatayo siya doon, naninigarilyo habang may kausap sa kanyang mamahaling cellphone. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, isang tawang puno ng tagumpay at kasakiman. Oo, asikasuhin mo na ang papeles sa inheritance. Wala nang sagabal. Wika niya bago lumiko patungo sa elevator. Napapikit ako ng mariin. Ang galit na nararamdaman ko ay mas matindi pa sa takot. Paano nagagawang tumawa ng isang tao habang ang kanyang sariling kapatid ay itinuturing na basura? Sa mga sandaling iyon, ang aking utang na loob kay Sir Sebastian ay nagbago. Hindi na lamang ito tungkol sa perang ibinigay niya noon para sa libing ng asawa ko. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang buhay ng isang mabuting tao ay hindi pwedeng tapusin lang ng isang pirasong papel at ilang bundle ng pera. Nakarating kami sa loading dock ng ospital. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas na tila ba ang langit ay nagbubuhos ng galit sa lupa. Ang malamig na simoy ng hangin ay humampas sa aking mukha, nagdadala ng amoy ng basang semento at usok ng sasakyan. Hoy, Marceline, saan mo dadalhin yan? Ang boses ni Mang Carding, ang matandang security guard na kilala sa pagiging mahigpit, ay tila isang kidlat na tumama sa aking likuran. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang aking mga kamay na nakahawak sa hawakan ng cart ay tila naging yelo. Dahan-dahan akong lumingon, pilit na itinatago ang panginginig ng aking baba. Mang Carding, itatapon ko lang po ito sa main bin sa labas. Marami po kasing basura sa suite kanina. Kailangang malinis bago ang inspeksyon bukas. Lumapit si Mang Carding. Ang kanyang mabibigat na yabag ay tila mga hampas ng martilyo sa aking puso. Inilabas niya ang kanyang flashlight at itinutok ito sa ibabaw ng cart. Ang liwanag nito ay sapat na upang makita ang bawat detalye ng aming itinatago. Ang aga mo yata ngayon? At bakit kasama mo ang anak mo? Bawal ang bata rito sa loading dock, alam mo yan. Wika niya habang sinusuri ang mga plastic bag. Pasensya na po, Mang Carding. Wala po kasing magbabantay sa kanya sa bahay. Sagot niya habang lihim na hinahawakan ang kamay ni Tendra sa likod ng cart. Biglang huminto ang flashlight ni Mang Carding sa ibabang bahagi ng cart. Doon, mula sa ilalim ng itim na plastic, ay may isang pulang likido na nagsimulang pumatak sa sahig. Ang bawat patak ay tila isang sigaw ng saklolo na ayaw kong marinig ng sinuman. Isang patak, 2, 3. Ang pulang likido ay mabilis na kumakalat sa puting tiles ng loading dock.
Ano yan? Tanong ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng hinala. Bakit may tumutulong dugo dyan sa basura mo? Marceline, buksan mo ang bag na yan. Ngayon din. Ang aking hininga ay tila napatid. Tiningnan ko ang cart, tiningnan ko si Tendra, at tiningnan ko ang madilim at maulang kalsada sa labas. Ang kalayaan ay ilang hakbang na lamang ang layo, ngunit ang pinto ng impyerno ay tila bumubukas na sa aming harapan. Diyos ko, huwag po ngayon. Huwag niyo po kaming pababayaan sa gitna ng ulan. Dahan-dahang itinaas ni Mang Carding ang kanyang kamay upang hawiin ang plastic bag habang ang aking puso ay tila tumigil na sa pagtibok. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas na buhos ng ulan at ang sarili kong mabilis na paghinga. Ang dumi mo naman magtrabaho, Marceline. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang kalat na iniwan mo? Ang boses ni Mang Carding ay puno ng suspisya habang ang dulo ng kanyang sapatos ay tumatama sa pulang likidong umaagos mula sa aking cart. Sa mga sandaling iyon, ang aking dila ay tila naging bato. Ang bawat hibla ng aking lakas ay nakatuon sa pagpigil sa panginginig ng aking mga binti. Sa loob ng itim na plastic na yon, alam kong ang buhay ni Sir Sebastian ay nakabitin sa isang napakatnip na sinulid. Naku, Mang Carding, pasensya na po talaga. Mabilis kong tugon. Pilit na inilalabas ang isang pilit na tawa habang ang aking puso ay tila sasabog na. Iyan po kasing si Tendra. Aksidenteng natapon ang bitbit niyang bote ng juice na binili namin sa labas kanina. Alam niyo naman ang batang ito, napakalikot. Hinawakan ko ng mahigpit ang balikat ni Tendra, isang hudyat para sumakay siya sa aking kasinungalingan. Tiningnan ng bata ang gwardiya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila bahihingi ng patawad. Opo, Mang Carding. Sorry po, nadulas po kasi sa kamay ko. Tinitigan kami ng matanda ng matagal. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay tila isang taon ng pagdurusa para sa akin. Inilapit niya ang kanyang flashlight sa cart, ngunit bago pa man niya mahawi ang plastic, isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang ulan ay mas lalong naging marahas na tila ba ang kalikasan mismo ay nagagalit sa amin. Sige na, itapon mo na yan bago pa tayo parehong malunod dito sa ulan. Sigaw ni Mang Carding habang nagmamadaling bumalik sa loob ng kanyang maliit na guardhouse upang umiwas sa basa. Linisin mo yung tiles pagbalik mo, kundi ire-report kita. Hindi na ako sumagot. Sa isang iglap, itinulak ko ang cart ng buong lakas patungo sa kadiliman ng labas. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng baha ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang lamig ng tubig na pumapasok sa aking lumang tsinelas ay hindi ko na ininda. Ang mahalaga ay mailayo ko siya. Mailayo ko ang taong ito mula sa mga halimaw na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Matapos ang halos isang oras na paglalakad sa madidilim at mapuputik na eskinita, narating namin ang aming tahanan, isang maliit na barong-barong sa gilid ng estero. Dito, ang hangin ay amoy basura at burak. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang ingay ng mga pusakal at ang pagpatak ng ulan sa mga kinakalawang na yero. Dahan-dahan naming binuhat si Sir Sebastian papasok. Inilapag ko siya sa aming tanging higaan, isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy. Ang bilyonaryong dati ay natutulog sa mga telang gawa sa seda. Ngayon ay nakahiga sa ilalim ng aming bubong na may mga butas. Kumuha ako ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig at isang lumang t-shirt upang linisin ang kanyang katawan. Sa bawat haplos ko sa kanyang maputlang balat, nakikita ko ang mga pasa at sugat na iniwan ng trahedya. Ang kanyang hininga ay mababaw at ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng lagnat. Nay, gagaling ba siya? Tanong ni Tendra habang tinutulungan akong punasan ang noo
ni Sir Sebastian. Ang bata ay nanginginig din dahil sa pagkabasa sa ulan, ngunit mas inuuna pa niya ang pag-aalaga sa aming panauhin. Gagaling siya, anak. Kailangan nating maniwala. Sagot ko, bagamat sa loob ko ay namumuo ang isang malaking takot. Tiningnan ko ang aking pitaka. 50 piso na lamang ang natitira kong pera. Wala kaming gamot. Wala kaming pagkain para sa susunod na araw. At ang pinakamatindi, alam kong hindi titigil si Victor hanggat hindi niya nakikita ang malamig na bangkay ng kanyang kapatid. Hinalungkat ko ang aking lumang baul at inilabas ang isang maliit na kahon. Doon ay nakatago ang aking huling kayamanan, ang singsing na gawa sa pilak na ibinigay ng aking yumaong asawa. Ito ang tanging alaala na mayroon ako sa kanya, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na minsan din akong naging masaya. Hinawakan ko ang singsing ng mahigpit. Ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak at humalo sa tubig sa palanggana. Kailangan kong ibenta ito bukas. Kailangan kong isakripisyo ang aking nakaraan para sa buhay ng taong nagbigay sa amin ng pag-asa. Biglang naging malikot ang paghinga ni Sir Sebastian. Ang kanyang mga labi ay nangitim at ang kanyang buong katawan ay tila naging kasing init ng nagbabagang bakal. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila ang bigat ng mundo ay nakadagan sa kanyang mga talukap. Si Victor! Ang mahinang bulong na lumabas sa kanyang tuyong labi. Napatigil ako. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa buong silid. Sa sandaling iyon, naririnig ko ang malakas na katok sa aming pintong gawa sa plywood. Ang bawat hampas sa pinto ay tila isang babala na ang panganib ay hindi na lamang nasa ospital. Narito na sila. Narito na ang mga anino ng nakaraan. Hanggang kailan mo kayang protektahan ang isang taong ang buong mundo ay gustong mamatay? Nayakap ko ng mahigpit si Tendra habang nakatitig sa pintong tila babagsak na sa anumang sandali. Sa gitna ng dilim at amoy ng kahirapan, isang tanong ang nagpahirap sa aking kalooban. Sulit nga ba ang lahat ng sakripisyong ito? O sadyang hinuhukay ko na rin ang sarili naming libingan? Ang bawat hampas sa aming pinto na gawa sa tagni-tagning plywood ay tila isang pagyanig ng lupa na nagpapabagsak sa aking munting pag-asa. Niyakap ko ng mahigpit si Tendra. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot habang ang aming mga mata ay nakapako sa pintong tila bibigay na sa anumang sandali. Marceline! Buksan mo itong pinto! Alam naming nariyan kayo! Ang boses na yon ay hindi kay Victor. Iyon ay boses ni Aling Sora, ang aming kapitbahay na nagpapautang ng pera na may malaking tubo. Kasama niya ang 2 lalaking laging nakabuntot sa kanya. Mga tauhang handang manakit para lamang sa ilang daang piso. Dahan-dahan kong binitiwan si Tendra at lumapit sa pinto. Binuksan ko ito ng bahagya, sapat lamang para makita ang kanilang mga galit na mukha. Ang amoy ng alak mula sa isa sa mga lalaki ay humalo sa amoy ng basang lupa sa labas. Aling Sora, pasensya na po. Wala pa po akong maibabayad ngayon. Nawalan po ako ng trabaho sa ospital. Pakiusap ko. Ang aking boses ay gumaralalgal sa tindi ng hiya at takot. Wala akong pakialam kung nawalan ka ng trabaho. Ang kailangan ko ay ang pambayad mo sa interes. Sigaw ni Aling Sora habang pilit na sumisilip sa loob ng aming bahay. Ano yang itinatago mo sa higaan mo? Bakit may tao riyan? Mabilis kong hinarangan ang kanyang paningin. Wala po. Ang aking pinsan lang po, may sakit. Nakakahawa po ang kanyang karamdaman, kaya huwag na po kayong lumapit. Sa kabutihang palad, ang takot sa sakit ay mas matindi kaysa sa kanilang kasakiman. Umatras si Aling Sora, pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang babalang tila isang sumpa. Babalik kami bukas, Marceline. Kapag wala pa ring pera, kukunin namin ang kahit anong gamit na may halaga rito. Intindido?
Nang muli kong maisara ang pinto, tila gumuho ang aking buong pagkatao. Napasandal ako sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tiningnan ko si Sir Sebastian. Ang kanyang lagnat ay hindi pa rin bumababa at ang kanyang mga labi ay tuyot na. Naikain na po tayo, bulong ni Tendra. Inilabas niya ang isang maliit na mangkok na may lamang lugaw, isang malabnaw na kanin na may maraming tubig at kaunting asin. Iyon na ang huling rasyon namin para sa gabing ito. Akala ko ay kakainin niya ito, pero laking gulat ko nang lumapit siya kay Sir Sebastian. Kumuha siya ng isang kutsarang lugaw, dahan-dahang hinipan ito upang lumamig, at maingat na inilapit sa labi ng lalaki. Tito, kain po kayo. Para po lumakas kayo at makapasyal na tayo sa labas, wika ng aking anak sa pinakamalambing na tono. Sa sandaling iyon, nakita ko ang bahagyang pagmulat ng mga mata ni Sir Sebastian. Hindi siya makapagsalita, pero ang isang butil ng luha na gumulong mula sa kanyang mata ay sapat na upang durugin ang aking puso. Ang isang taong dati ay kayang bumili ng pinakamahal na restaurant sa bansa. Ngayon ay sinusubuan ng malabnaw na lugaw ng isang batang halos wala ring kinakain. Ang pagkalam ng aking sariling sikmura ay hindi ko na pinansin. Ang mas masakit ay ang makita ang aking anak na nagtitiis ng gutom para sa ibang tao. Ito ba ang buhay na itinalaga sa amin? Ang maging tuntungan ng mga mayayaman at maging tagasalo ng kanilang mga basura? Kinabukasan, lumabas ako bitbit ang pilak na singsing. Nilakad ko ang maputik na daan patungo sa isang pawn shop sa kanto. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtalikod sa alaala ng aking asawa. 1,000 piso lang ang halaga nito, aling, wika ng lalaki sa likod ng salamin. Pero higit pa riyan ang halaga nito sa akin. Pakiusap po, dagdagan nyo naman kahit konti lang. Pakiusap ko. Marami kaming ganyang singsing dito. Kung ayaw mo, umalis ka na. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang pera. Mabilis akong bumili ng mga gamot at isang maliit na latang gatas para kay Tendra. Habang naglalakad pabalik, napansin ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa aming eskinita. Hindi ito karaniwan sa aming lugar. Ang mga salamin nito ay madilim, na tila ba may mga matang nagmamasid sa bawat sulok ng aming kahirapan. Nang makarating ako sa tapat ng aming bahay, nakita ko si Tendra na nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa loob. Nay, may mga lalaking dumating. Hinahanap po nila ang gamit na kinuha natin sa ospital. Panginginig na wika ng bata. Nabitawan ko ang supot ng gamot. Ang tunog ng pagbagsak nito sa putik ay tila isang hudyat na ang aming taguan ay natuklasan na. Sa loob ng aming bahay, narinig ko ang ingay ng mga gamit na itinatumba at ang boses ng isang lalaking hindi ko kailanman malilimutan. Ang boses ng kanang kamay ni Victor. Ganito na lang ba? Ang bawat hakbang ko paitaas ay lagi na lang bang hihilahin pababa ng mga taong ang tingin sa amin ay basura? Hinarap ko ang pinto nang may panibagong lakas. Hindi dahil sa ako ay matapang, kundi dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Kung ito na ang huling sandali ng aming buhay, titiyakin kong hindi kami susuko ng walang laban. Ganito ba talaga kabaho ang buhay nyo? Parang amoy na bubulok na daga ang bawat sulok ng barong-barong na ito. Ang boses na yun ay galing kay Bruno, ang lalaking may malaking pilat sa mukha na laging nasa tabi ni Victor. Nakatayo siya sa gitna ng aming maliit na sala, habang ang kanyang sapatos na puno ng putik ay walang pakundangan na tumatapak sa aking nilabhang kumot na nakalatag sa sahig. Pinapanood ko siya habang hinahawi niya ang aming mga lumang damit gamit ang dulo ng kanyang baril, na tila ba naghahanap ng isang peste. Nabitawan ko ang supot ng gamot na kapipili ko lang mula sa pinagbilhan ng aking singsing. Ang mga tableta at bote ng gatas ay nagkalat sa maputik na lupa sa tapat ng aming pinto. Ang bawat sentimong pinaghirapan kong makuha
ay tila tinatapak-tapakan na rin ng kanilang presensya. Wala po kaming itinatago rito, sir. Panginginig kong wika habang hinahatak si Tendra sa likuran ko. Ang aking paningin ay pilit na umiiwas sa aming munting higaan, kung saan, sa ilalim ng mga tumpok ng maruruming damit at sako ng bigas, ay nakahiga si Sir Sebastian na pilit na pinatatahimik ang kanyang bawat paghinga. Wala? Ano itong naririnig namin na may kinuha kang gamit sa VIP suite bago ka napatalsik? Muling banat ni Bruno habang sinisipa ang aming luma at kalawanging kalan. Pinapunta kami rito ni Sir Victor para siguraduhin na hindi ka nagnanakaw. Alam mo naman ang mga tulad nyo, kapag nagigipit, nagiging malikot ang kamay. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang sumbat na namumuo sa aking lalamunan ay tila isang bulkang handang sumabog. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang sigawan na ang tunay na magnanakaw ay ang amo niyang pumatay sa sariling kapatid para sa pera. Pero tiningnan ko si Tendra. Nakayuko ang aking anak. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga. Tila ayaw nang marinig ang anumang pangungutya. Linisin niyo to, utos ni Bruno sa kanyang mga kasama. Sinimulan nilang baligtarin ang aming munting lamesa. Ang mangkok na may natitirang lugaw ni Tendra ay tumapon sa sahig, humalo sa putik at dumi. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit sa tumpok ng mga damit kung saan nakatago si Sir Sebastian. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay sa isang trahedya. Hoy, ano yan? Sigaw ni Bruno nang mapansin ang isang bote ng gamot na nahulog mula sa aking supot. Pinulot niya ito at binasa ang etiketa. Pangpuso ito mahal ito. Saan ka kumuha ng pera para pambili nito Marceline? Ninakaw mo to sa ospital, no? Hindi po. Ipinagsanla ko ang huli kong ari-arian para lang mabili yan. Sigaw ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Tinawanan lang ako ni Bruno bago niya binitiwan ang bote at inapakan ito ng buong lakas. Ang tunog ng nababasag na bubog ay tila ang tunog ng aking sariling puso na nadudurog sa harap ng kawalang hiyaan. Ang gamot na dapat ay magliligtas kay Sir Sebastian ay naging bubog na lamang sa putikan. Wala kaming pakialam sa drama mo at may bonus pang balita para sa inyo. Wika ni Bruno habang naglalakad palabas ng aming pinto. Huminto siya at lumingon, may isang mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ni Sir Victor, masyado raw madumi ang lugar na ito. Simula sa susunod na linggo, gigibain na ang buong hanay ng mga squatters dito. Gagawa rito ng bagong parking lot para sa mall ng mga Okkoy. Kaya mag-impake na kayo kung mayroon man kayong dapat impakehin. Nang tuluyan na silang makaalis, tila nawalan ng buto ang aking mga binti. Napaluhod ako sa tabi ng nabasag na bote ng gamot. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang pinupulot ang mga tabletang humalo na sa dumi. Umaasang may maisasalba pa kahit isa. Nay, sorry po. Hindi ko po sila napigilan. Bulong ni Tendra habang lumalapit sa akin. Sinubukan niyang punasan ang dumi sa aking pisngi gamit ang kanyang maliit na palad. Hinarap ko ang aming higaan at dahan-dahang hinawi ang mga damit. Doon, nakita ko si Sir Sebastian. Ang kanyang mga mata ay dilat. Nakatitig sa kisameng butas-butas. May isang butil ng luha na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mata patungo sa kanyang tenga. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Naramdaman niya ang bawat insultong ipinukol sa amin dahil sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan. Gusto kong sabihin na dahil sa kanya, mawawalan na kami ng bahay. Dahil sa kanya, wala na kaming kakainin bukas. Pero nang hawakan niya ang aking kamay, isang mahina at nanginginig na hawak, ay tila nawala ang lahat ng aking galit. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang isang bilyonaryo. Nakita ko ang isang taong wasak na tila humihingi ng tawad sa bawat pasakit
na dinaranas namin. Tumingin ako sa labas, sa madilim na eskinita, kung saan nagahari ang mga anino ng kasamaan. Ang katarungan sa mundong ito ay tila isang bulag na hukom na nakikinig lamang sa kalansing ng ginto. Hanggang kailan kailangang magdusa ng mga tulad naming nasa putikan? May nakikinig pa ba sa langit kapag ang panalangin ay galing sa isang tahanang gawa sa basura? Habang niyayakap ko si Tendra sa gitna ng aming wasak na tahanan, narinig ko ang mahinang boses mula sa higaan. Isang paos at halos hindi marinig na salita, ngunit sapat na upang magpatayo ng balahibo sa aking buong katawan. Salamat, bulong ni Sir Sebastian. Iyon ang kanyang unang salita, simula nang mamatay siya sa harap ng mundo. At sa sandaling iyon, alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Nay, aalis na po ba tayo? Wala na po tayong bahay? Ang tanong ni Tendra ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagkatao habang pinagmamasdan ko ang aming wasak na pintuan. Nakatayo siya sa gitna ng aming munting silid. Yakap ang kanyang lumang manika na wala ng isang mata, habang ang kanyang mga paang puno ng libag ay nakabaon sa putik na iniwan ng mga tauhan ni Victor. Hindi ako nakasagot agad. Ang bawat butil ng gamot na pilit kong pinulot mula sa dumi ay tila mga pira-pirasong kristal na bumabaon sa aking palad. Ang tanging halaga na natitira sa amin ay ang aming dangal. Pero tila pati iyon ay gusto na ring bawiin ng mundong ito. Inayos ko ang aming higaan at dahan-dahang pinaupo si Sir Sebastian. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. May apoy na roon, isang apoy ng galit na humahalo sa labis na pagsisisi. Hindi tayo alis, anak. Wika ko, kahit na sa loob ko ay alam kong wala akong laban sa mga dambuhalang makina na gigiba sa aming tahanan. Magluluto si nanay ng mainit na sabaw. Kakain tayo. Kinuha ko ang huling piraso ng luya at ang ilang butil ng bigas na natira sa sako. Habang hinihiwa ko ang luya, naramdaman ko ang paggalaw sa likuran ko. Ang tunog ng pagkalansing ng baso sa lamesa ay nagpalingon sa akin. Si Sir Sebastian ay pilit na inaabot ang isang lumang lapis at ang likod ng isang resibo na nakapatong sa aming sira-sirang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Tila bawat pulgada ng paggalaw ay nagdudulot sa kanya ng matinding hapdi. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila nagsasabing hindi pa siya sumusuko. Sir, huwag po muna kayong kumilos ng bigla. Bulong ko. Hindi siya nakinig. Sa halip hinawakan niya ang aking palad. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, dahan-dahan siyang gumuhit ng mga letra sa aking balat. Ramdam ko ang bawat gasgas ng kanyang kuko, ang bawat paghinto, na tila ba ang kanyang isip ay nakikipaglaban sa kanyang mahinang katawan. A, T, T, Y, G, U, E, V, A. Attorney Guevara? Pag-uulit ko. Tumango siya ng mahina. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Tila ang pagbigay ng pangalang iyon ay umubos sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Isang tinging puno ng pagmamakaawa at pag-asa. Si Attorney Guevara ang kanyang pinakatiwalaang abogado, ang tanging taong maaaring makapagpatunay na siya ay buhay pa. Nay, tingnan mo ang TV. Nariyan ang masamang lalaki. Sigaw ni Tendra. Lumingon kami sa aming maliit at maingay na telebisyon. Isang lumang model na nakuha ko pa sa isang garage sale. Sa balita, nakasuot ng napakamahal na Amerikana si Victor Ochoy. Nakangiti siya sa harap ng mga kamera. Tila ba siya ang pinakamabuting tao sa buong Pilipinas. Ang proyektong ito ay para sa ikabubuti ng ating komunidad. Wika ni Victor sa telebisyon. Ang pag-alis sa mga squatters sa lugar na ito ay simula ng ating pag-unlad. At kasama ko, sa pagpapatupad ng legal na aspeto nito, ang aking bagong legal advisor. Tumabi ang isang lalaki kay Victor. Halos mabitawan ko ang hawak kong kutsilyo
nang mabasa ko ang pangalan sa ibaba ng screen. Attorney Lorenzo Guevara. Ang lalaking isinulat ni Sir Sebastian sa aking palad ay naroon, nakikipagkamay kay Victor. Nakangiti siya habang hawak ang mga dokumento ng demolisyon sa aming lugar. Ang tanging taong inasahan naming magliligtas sa amin ay kasama na ngayon ng taong gustong pumatay sa amin. Narinig ko ang mahinang ungol mula kay Sir Sebastian. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel at ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa tindi ng pagtatraidor. Ang huling pinto ng katarungan ay isinara na sa aming mga mukha. Napaupo ako sa tabi ni Tendra habang ang ingay ng ulan sa labas ay tila nakikipagpaligsahan sa katahimikan sa loob ng aming bahay. 7 araw. 7 araw na lang at gigibain na ang aming buhay. Wala kaming pera, wala kaming kakampi, at ang taong pinagkakatiwalaan ni Sir Sebastian ay nasa panig na ng kalaban. Ganito ba talaga kalakas ang pera? Kaya ba nitong baluktutin ang katotohanan hanggang sa ang mga tulad naming nasa putikan ay mawalan na ng hininga? Tiningnan ko ang aking palad kung saan nakasulat pa rin ang pangalan ng abogadong yon. Sa gitna ng dilim, isang plano na kasing mapanganib ng kamatayan ang nabuo sa aking isip. Kung ang batas ay nabibili, kailangan kong hanapin ang tanging bagay na hindi kayang bayaran ni Victor, ang konsensya ng isang tao. Nay, natatakot po ako. Muling bulong ni Tendra o bang sumisiksik sa aking braso. Huwag kang matakot, anak. Wika ko habang nakatitig sa mukha ni Victor sa TV. Hindi nila tayo matatapos ng ganito lang. Ngunit sa loob ko, alam kong ang aming mga kalaban ay hindi lamang mga tao, kundi isang sistemang walang puso. At ang unang hakbang ko bukas, patungo sa opisina ng abogadong yon, ay maaaring maging huling hakbang ko patungo sa aming kamatayan. Hindi para sa mga katulad mo ang gusaling ito, Manang. Bawal dito ang mga naglalako. Ang boses ng receptionist sa lobby ng Okoy Tower ay kasing talim ng laser, malamig at walang pakundangan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, mula sa aking suot, nakupas na dilaw na blusa na hiniram ko pa sa kapitbahay, hanggang sa aking mga kamay na pilit kong itinatago dahil sa mga kalyo at dumi na hindi na maalis ng sabon. Hindi po ako naglalako. Pakiusap ko, pilit na pinatatatag ang aking boses sa gitna ng marangyang lobby na amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Kailangan ko lang pong makausap si Attorney Guevara. Importante lang po tungkol sa kapatid ni Sir Victor. Sa pagbanggit ko sa pangalan ni Sebastian, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng air-conditioned na silid. Ang receptionist ay napaayos ng upo. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng kaba. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na anino ang humarang sa aking paningin. Si Attorney Guevara. Nakalabas siya mula sa elevator, bit-bit ang isang itim na leather briefcase. Sa telebisyon, mukha siyang masaya. Ngunit sa malapitan, nakita ko ang tila malalalim na hukay sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag. Tila may pasan siyang dambuhalang bato na hindi niya maibaba. Attorney! Sigaw ko. Sapat na upang lumingon ang lahat ng mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana. Huminto siya. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang kidlat ng takot sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinila ako patungo sa isang sulok na malayo sa mga mata ng publiko. Marceline, anong ginagawa mo rito? Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Ang sunod-sunod niyang bulong, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Attorney, buhay si Sir Sebastian. Inaalagaan ko siya. Wika ko habang dahan-dahang binubuksan ng aking palad. Ang kanyang pangalan na isinulat ni Sir Sebastian sa aking balat ay medyo malabo na, ngunit sapat pa upang mabasa. Bakit ka pumanig kay Victor? Akala ko ba ikaw ang pinakatiwalaan niya? Biglang naging kasing tigas ng semento ang mukha ni Attorney Guevara. Tumingin siya sa paligid,
sa mga CCTV camera na nakatutok sa amin mula sa bawat sulok ng kisame. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang isang larawan. Isang batang babae at isang batang lalaki, ang kanyang mga anak, na nakatali sa isang madilim na bodega. Sa tabi nila ay nakatayo ang isang lalaking pamilyar sa akin, si Bruno. Hawak nila ang pamilya ko, Marceline. Paos niyang wika, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Binantaan ni Victor na papatayin sila kapag hindi ko ginawa ang gusto niya. Wala akong magawa. Ang batas na pinag-aralan ko ng maraming taon ay walang silbi laban sa baril at pera. Napatigil ako. Ang galit na nararamdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na pangamba. Hindi lamang si Sir Sebastian ang biktima rito. Ang lahat ng lumalaban kay Victor ay hinahawakan sa leeg. Tinitiyak na walang sinumang makakapagsalita. Attorney, kailangan nating gumawa ng paraan. Bulong ko. Hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Si Sir Sebastian, nagsisimula na siyang makapagsalita. May pag-asa pa. Bago pa makasagot si Attorney Guevara, narinig namin ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Mula sa likuran namin, lumitaw ang nakakatakot na mukha ni Bruno, kasama ang 2 pang bodyguard. Attorney, mukhang nakikipagtsismisan ka sa isang pulubi. Mambabatikos na wika ni Bruno habang nakangiti ng mapanganib. Alam mo naman ang bilin ni Sir Victor. Bawal ang distraction sa trabaho. Hinawakan ni Bruno ang aking braso nang napakahigpit na tila bababaliin niya ang aking buto. Ang amoy ng kanyang sigarilyo ay humahalimuyak sa aking mukha. Nagpapaalala sa akin ng lahat ng pasakit na ginawa nila sa aking bahay. At ikaw, Manang, parang hindi ka natututo sa leksyon, dagdag ni Bruno. Dinalaw ka na namin sa bahay mo, di ba? Akala ko ba malinaw na ang lahat? Mukhang kailangan mo ng mas matinding paalala. Bitawan niyo siya, sigaw ni Attorney Guevara. Ngunit isang masamang tingin lang mula kay Bruno ang nagpatahimik sa kanya. Kinaladkad ako ni Bruno patungo sa likurang bahagi ng building, malayo sa mga mata ng mga tao sa lobby. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hakbang patungo sa sarili kong libingan. Tumingin ako kay Attorney Guevara sa huling pagkakataon. Umaasang gagawa siya ng paraan, ngunit nakita ko siyang nakayuko lamang. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa tindi ng kawalan ng kapangyarihan. Nang marating namin ang madilim na parking lot, itinulak ako ni Bruno sa semento. Ang sakit ng pagkakatama ng aking tuhod sa matigas na sahig ay gumapang sa aking buong katawan. Ngunit mas masakit ang makitang muli ang kanyang baril na nakatutok sa aking noo. Sino ang itinatago mo sa bahay mo, Marceline? Sabihin mo ang totoo, kundi hindi nasisikatan ng araw ang anak mo bukas. Wika ni Bruno sa pinakamalamig na tono na narinig ko sa buong buhay ko. Napapikit ako sa gitna ng dilim at takot. Ang imahe ni Tendra na naghihintay sa akin sa aming munting barong-barong ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas. Kung sasabihin ko ang totoo, mamamatay kaming lahat. Kung magsisinungaling ako, maaari silang manakit. Diyos ko, hanggang saan ba dapat humantong ang utang na loob? Sulit ba ang buhay ng aking anak para sa isang taong ang tadhana ay tila nakasulat na sa dugo? Sa gitna ng aking panalangin, narinig ko ang malakas na pag-vibrate ng cellphone ni Bruno. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano? Nawawala ang bata? Sigaw niya sa kausap. Napatayo ang aking balahibo. Ang bata. Si Tendra. Wala na ang anak mo, Marceline. Naglaho na siya na parang bula. Ang boses ni Bruno ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin sa gitna ng parking lot. Ang bawat salita niya ay parang asidong tumutulo sa aking puso. Si Tendra, ang aking munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga pa sa mundong ito na puno ng dumi at pait. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng aking tuhod
na nakadikit sa magaspang na semento. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at marahas na pagtibok ng aking puso. Sa isang iglap, tinalikuran ako ni Bruno at ng kanyang mga kasama. Nagmamadaling sumakay sa kanilang itim na sasakyan upang hanapin ang nawawalang bata. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng hindi lilingon. Binabagtas ang layo mula sa marangyang gusali ng mga okhoy patungo sa aming madilim na eskinita. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang putik ay mas lalong naging malagkit. Tila pilit akong hinihila pababa sa lupa. Nang marating ko ang aming barong-barong, ang pinto ay nakabukas ng malawak. Ang lahat ng gamit namin ay nagkalat sa sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking hininga. Si Sir Sebastian ay hindi na nakahiga sa banig. Nakatayo siya sa isang sulok, nakasandal sa dingding na gawa sa plywood, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay nakakapit sa isang lumang kahoy na poste. Sa kanyang paanan, nakaupo si Tendra, tahimik na umiiyak habang yakap ang binti ng lalaki. "Nay!" Sigaw ni Tendra nang makita ako. Tumakbo siya sa akin at sumiksik sa aking mga bisig. May mga masamang tao pong pumasok, pero itinago ako ni Tito Sebastian sa ilalim ng mga sako ng bigas. Sabi niya, huwag daw akong gagawa ng tunog kahit anong mangyari. Napaiyak ako sa tindi ng pasasalamat. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak bago tumingin kay Sir Sebastian. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga binti ay tila anumang sandali ay bibigay na. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang takot, wala na ang pagmamakaawa. Ang nakikita ko ngayon ay ang matalim na paningin ng isang agila na handang sumakmal sa kanyang biktima. "Marceline, lumapit ka," paos niyang wika. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila ba bumalik na siya sa kanyang trono sa itaas ng kumpanya. Lumapit ako. Bit-bit ang kaba at pag-asa. Inabot niya sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. "Ang huling pera mo, ibili mo ng shares sa kumpanyang ito. Ngayon din. Pero sir, 500 piso na lang ang natitira sa atin. Pambili po ito ng gatas ni Tendra at gamot nyo." Panginginig kong tugon. "Tiwala, Marceline. Sa loob ng 3 araw, ang 500 piso mo ay magiging 50,000. Alam ko ang bawat galaw ni Victor. Alam ko kung kailan siya magsisinungaling sa stock market upang itaas ang halaga ng kanyang ari-arian. At doon natin siya tatamaan." Sa sumunod na 2 araw, tila naging ibang tao si Sir Sebastian. Sa gitna ng aming kahirapan, habang ang amoy ng estero ay nanunuot sa aming ilong, tinuruan niya ako kung paano gumalaw sa mundo ng pananalapi gamit lamang ang isang lumang cellphone at ang kanyang talino. Ako ang naging kanyang kamay sa labas. Ako ang tumatawag sa mga brokers gamit ang ibang pangalan. Ako ang nagmamasid sa bawat balita sa telebisyon. Nagsimula kaming kumita. Ang maliit naming pera ay dahan-dahang lumaki, sapat na upang makabili kami ng mas maayos na pagkain at mas matapang na gamot para sa kanya. Ngunit hindi pera ang habol ni Sir Sebastian. Ang habol niya ay ang unti-unting pagguho ng imperyong ninakaw sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tendra, inilabas ni Sir Sebastian ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na akala ng lahat ay natunaw na sa apoy ng aksidente. Itinago ko ito sa loob ng aking unan. Simula nang makuha ko ito sa ospital, natatakot na baka nakawin ng mga tauhan ni Victor. "Ipadala mo ito sa kanya, Marceline," wika niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila. "Ipadala mo ang larawan nito sa kanyang personal na numero. Gusto kong malaman niya na ang multo ng kanyang nakaraan ay nagsisimula nang humakbang patungo sa kanyang pintuan." Kinabukasan, sa loob ng marangyang opisina ni Victor Okoy, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone.
Ang larawan ng isang gintong singsing na may nakaukit na petsa ng kanyang kasal, nakapatong sa isang maruming basahan. Sa loob ng aming barong-barong, narinig namin ang malakas na kulog mula sa langit. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami nanginginig sa lamig. Nakatayo na si Sir Sebastian, matuwid ang likod, habang pinagmamasdan ang bawat patak ng tubig na tumatama sa aming butas na bubong. Ang bawat sentimong ninakaw niya, Marceline, bawat patak ng luhang ibinuhos mo, babayaran niya iyan ng may kasamang interes, bulong ni Sir Sebastian. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kalyo ay naroon pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kapangyarihang hawak namin. Kami ay mga anino lamang sa dilim, ngunit kami ang aninong magpapabagsak sa higanting naniniwalang siya ay Diyos. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, isang malakas na busina ng sasakyan ang tumigil sa tapat ng aming eskinita. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling gasolina ang humalo sa amoy ng burak. Nahanap na ba nila kami? O sadyang ang tadhana ay hindi pa tapos sa paglalaro sa aming mga buhay? Sunugin niyo ang lahat. Siguraduhin ninyong walang matitira kahit isang pirasong ebidensya na dumaan ako sa lugar na yan. Ang boses ni Victor sa kabilang linya ng telepono ni Bruno ay narinig ko sa aking gunita, tila isang sumpa na nagbadya ng katapusan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang amoy ng gasolina ay biglang namayani sa hangin, humahalo sa malansang amoy ng estero. Hindi ito ang amoy ng luto ni Aling Sora o ang usok ng mga sasakyan sa kanto. Ito ay amoy ng kamatayan. Kasalukuyan kong binibilang ang munting kinita namin mula sa stock market na itinuro ni Sir Sebastian. Nakaupo ako sa tabi ng munting lampara, habang si Tendra ay mahimbing na natutulog sa tabi ni Sir Sebastian na noon ay nagsasanay igalaw ang kanyang mga binti. Ang bawat sentimong hawak ko ay tila mga butil ng pag-asa, hanggang sa marinig ko ang unang kalabog sa labas. Hindi ito tunog ng kulog. Ito ang tunog ng mga bote ng salamin na bumabasag sa semento, kasunod ng isang biglaang pagliwanag ng paligid. Ang kahel na liwanag ay pumasok sa aming butas-butas na dingding, tila isang dambuhalang kamay na gustong sumakmal sa aming munting tahanan. Nay, ang init po. Sigaw ni Tendra nang magising siya dahil sa usok na nagsimulang pumasok sa aming bubong. Sir Sebastian, gising po. May sunog! Hysterical kong wika habang hinahatak ang aking anak patungo sa pinto. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging lagusan namin ay nilamon na ng malalaking dila ng apoy. Ang init ay tila nagpapakulo sa aking dugo at ang usok ay tila mga daliri ng multo na sumasakal sa aming mga lalamunan. Narinig ko ang pagbagsak ng mga poste sa paligid, ang tunog ng namimilipit na yero at nagbabagang kahoy na tila mga sigaw ng mga taong nawawalan ng tirahan. Marceline, dalhin mo si Tendra sa ilalim ng bintana. Utos ni Sir Sebastian. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong lakas na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sinubukan kong buhatin si Sir Sebastian, ngunit ang isang nagbabagang kahoy mula sa kisame ay bumagsak sa aking paanan, dahilan upang maipit ang aking binti. Napasigaw ako sa sakit. Ang hapdi ng nagbabagang uling sa aking balat ay tila ayaw akong pakawalan. Nay! Nay! Iyak ni Tendra habang pilit na hinahatak ang kahoy, ngunit ang init ay hindi na kaya ng kanyang maliliit na kamay. Sa gitna ng naglalagablab na impyerno, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari. Si Sir Sebastian Oxoy, ang lalaking ilang linggo naming inalagaan, na parang sanggol. Ang lalaking hindi makatayo ng mag-isa, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal. Hindi siya gumapang, hindi siya humingi ng saklolo. Sa halip, gamit ang kanyang natitirang lakas, binuhat niya ang mabigat na kahoy na nakadagan sa aking binti.
Narinig ko ang pag-ungol ng kanyang mga buto, ang kanyang pawis, na agad natutuyo sa tindi ng init, hanggang sa tuluyan niyang maalis ang bara. "Tumayo ka, Merceline. Ngayon na," wika niya habang hinihila ako paitaas. Binuhat niya si Tendra gamit ang kanyang isang braso, habang ang kabilang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa akin. Sa gitna ng makapal na usok at nagbabagang paligid, lumabas kami sa bintana, tumatalon patungo sa maputik na eskinita na ngayon ay maliwanag pa sa umaga dahil sa apoy. Nakalayo kami ng sapat bago tuluyang gumuho ang aming munting barong-barong. Napaupo ako sa putik, habang hinihingal at pinagmamasdan ang tanging kanlungan namin na nagiging abo. Ang lahat ng aming pinaghirapan, ang aking mga damit, ang mga alaala ng aking asawa, ang munting perang naipon, lahat ay nilamon ng apoy ni Victor. Nakatayo si Sir Sebastian sa aming harapan. Ang kanyang damit ay puno ng uling at butas-butas. Ang kanyang balat ay may mga paso, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang biktima. Pinapanood niya ang pagtupok ng apoy sa aming lugar, habang ang anino ng mga bumbero at nagkakagulong mga kapitbahay ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Ang kahel na liwanag ng apoy ay nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang takot ko kay Victor ay biglang napalitan ng kilabot sa taong nasa harap ko ngayon. Hiniling niya ang apoy, Merceline. Bulong ni Sir Sebastian, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ngayon, ibibigay ko sa kanya ang impyerno. Niyakap ko si Tendra ng mahigpit habang nanginginig sa lamig ng gabi at init ng trahedya. Tumingin ako sa langit, kung saan ang maitim na usok ay tila tinatakpan ang mga bituin. Wala na kaming bahay, wala na kaming kahit ano. Ang tanging natitira sa amin ay ang aming buhay at ang galit na mas matindi pa sa apoy na sumunog sa aming pangarap. Ganito na lang ba ang kapalaran ng mga tulad naming nasa putikan? Kailangan bang sunugin ang lahat bago kami mapansin ng langit? Habang ang sirena ng mga bombero ay umaalingaw-ngaw sa paligid, alam ko na ang gabing ito, ang huling gabi na kami ay magtatago. Ang uling sa aking mukha ay tila naging pintura ng digmaan. Mamatay ka na sa inggit, Sebastian. Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan mo ay nasa ilalim na ng aking mga paa. Iyan ang mga salitang binigkas ni Victor habang nakatitig sa malaking portrait ni Sir Sebastian sa loob ng boardroom ng Okoy Group of Companies. Suot ang isang mamahaling puting taksido, mukha siyang isang anghel ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nananahan ng isang demonyong katatapos lang sumunog ng isang buong komunidad. Samantala, ako ay nakatayo sa gilid ng service entrance ng Manila Grand Ballroom, kung saan gaganapin ang selebrasyon ng paghirang kay Victor bilang permanenteng chairman. Ang aking balat ay may mga sariwang pasupa mula sa sunog kagabi. Ang amoy ng uling ay tila nakadikit na sa aking buhok kahit anong kuskus ko ng sabon sa banyo ng isang pampublikong gasolinahan. Nay, ayaw ko po rito. Maraming masamang tao. Bulong ni Tendra habang nakahawak sa aking laylayan. Nakasuot siya ng isang lumang bestida na ibinigay sa amin ng isang madre sa simbahan kaninang madaling araw. "Huwag kang matakot, anak. Kasama natin si Tito Sebastian," tugon ko, habang pasimple kong tinitingnan ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter sa malayo. Si Sir Sebastian iyon. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang surgical mask at ang kanyang buhok ay ginulo upang hindi siya makilala. Sino nga naman ang mag-aakala na ang bilyonaryong idineklara ng patay ay magsisilbi ng champagne sa sarili niyang kumpanya? Pumasok kami sa loob ng ballroom. Ang kinang ng mga chandelier ay tila nanunukso sa aming kahirapan. Ang tunog ng mga kubyertos na ginto at ang halakhak ng mga taong hindi alam ang halaga ng isang pirasong tinapay ay nagpapabigat sa aking dibdib. Naririto ang mga politiko, ang mga negosyante,
at ang mga taong binuo ang sistemang pumatay sa amin. Umakyat si Victor sa entablado. Ang palakpakan ay tila isang bagyong nagwawala sa loob ng silid. Sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang bagong liderato ng Okkoy Group. Simula ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. Ipinagdiriwang din natin ang alaala ng aking kapatid. Sebastian, kung nasaan ka man, para sa iyo ang lahat ng ito. Isang video tribute ang nagsimulang lumabas sa malaking LED screen sa gitna ng entablado. Ipinakita roon ang mga larawan ni Sir Sebastian mula noong bata pa sila. Ngunit sa gitna ng video, biglang nagkaroon ng gulo sa signal. Ang screen ay naging itim, kasunod ng isang nakakabinging katahimikan na bumalot sa buong ballroom. Dahan-dahang lumabas ang isang bagong imahe. Hindi ito larawan ni Sebastian nung siya ay masaya. Ito ay video ni Victor sa loob ng ospital. Ang eksaktong sandali kung saan sinasabi niya sa doktor na ideklara ng patay ang kanyang kapatid kapalit ng isang envelope ng pera. Ideklara mo ng patay. Ngayon na. Ayaw ko nang makita ang mukha niya. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Victor ay naging kasing putla ng kanyang toksido. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit niyang pinahihinto ang video. Ngunit ang mga technician ay tila nawala ng kontrol sa system. Patayin niyo yan! Ngayon din! Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay naging matinis sa tindi ng kaba. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang dahan-dahang naglakad. Patungo sa gitna ng ballroom, tinanggal niya ang kanyang maskara. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa kanyang mukha. Isang mukhang may mga pilat at paso, ngunit puno ng isang kapangyarihang hindi kayang bilhin ng pera. Ang mga tao ay napasinghap. Ang mga bote ng champagne ay bumagsak sa sahig at nabasag ng walang sino mang pumapansin. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay kay Victor at sa katotohanan. Sinasabi mo bang para sa akin ang lahat ng ito, Victor? Wika ni Sir Sebastian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumanim sa bawat pusong naroon. Narito na ako. Kunin mo na ang dapat mong kunin sa akin. Kung kaya mo. Napaupo si Victor sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng kilabot. Tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa impyerno. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng takot. Mula sa likuran, lumabas ang mga pulis kasama si attorney. Guevara na ngayon ay may dala ng mga tunay na dokumento at ang seryosong mukha ng isang taong nagpasya ng lumaban. Niyakap ko si Tendra ng mahigpit habang pinapanood ko ang pagbagsak ng imperyo ni Victor. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa gitna ng ulan, ang bawat gabing nagtiis kami sa gutom, at ang bawat insultong ipinukol sa amin ay tila nababayaran na sa bawat hakbang ng mga pulis patungo kay Victor. Tumingin sa akin si Sir Sebastian sa gitna ng karamihan. Isang simpleng tango ang ibinigay niya sa akin. Isang pasasalamat na higit pa sa anumang halaga ng ginto. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga pulis si Victor, mabilis siyang tumayo at bumunot ng isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Sa tindi ng desperasyon, itinutok niya ito sa sarili niyang sentido, habang ang kanyang mga mata ay naging kasing ligaw ng isang hayop na nasusukol. Walang makakakuha sa akin. Akin ang lahat ng ito. Akin! Sigaw ni Victor habang umaatram patungo sa dulo ng entablado. Ang buong ballroom ay muling nabulabog. Ang sigawan ng mga tao at ang tunog ng mga silyang na itatumba ay nagpadagdag sa tensyon sa loob ng silid. Sa dulo ng lahat ng kasakiman, ang tanging natitirang kakampi mo na lang ba ay ang sarili mong kamatayan? Nakatitig ako kay Victor habang ang aking puso ay tila nakikiramay sa isang taong ang kaluluwa ay nabulok na sa gitna ng kayamanan.
Iputok mo na, Victor, dahil iyan na lang ang tanging paraan para hindi mo na marinig ang sigaw ng sarili mong konsensya. Ang boses ni Sir Sebastian ay nanatiling kalmado, tila isang dagat na walang alon bago ang isang malakas na unos. Nakatayo siya sa paanan ng entablado, hindi natitinag sa dulo ng baril na nakaturo sa kanyang puso. Ang bawat tao sa ballroom ay tila naging rebulto sa tindi ng takot. Ang tanging naririnig sa buong silid ay ang mabilis at nanginginig na paghinga ni Victor at ang mahinang tunog ng mga aircon na tila ba nakikiramay sa tensyon. Niyakap ko si Tendra nang mahigpit at isinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. "Huwag kang titingin, anak. Ipikit mo ang iyong mga mata." Bulong ko, habang ang aking sariling mga mata ay nakapako sa bawat galaw ng mga daliri ni Victor sa gatilyo. "Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa iyo, Sebastian, hindi ako babalik sa kulungan. Akin ang lahat ng ito. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo." Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay pumiyok, puno ng desperasyon ng isang taong alam na ang kanyang kaharian ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos. Dahan-dahang lumapit si Attorney Guevara kasama ang mga pulis na nakatutok din ng mga sandata. Tapos na ang laro, Victor. Hawak na namin ang lahat ng ebidensya mula sa panunuhol mo sa ospital hanggang sa pagpapautos mong sunugin ang barong-barong ni Merceline. Wala ka nang matatakbuhan. Sa pagbanggit sa aking pangalan, tila lalong nagwala ang isip ni Victor. Tumingin siya sa akin, isang tinging puno ng puot at pandidiri. "Dahil sa babaeng yan, dahil sa basurang yan kaya ako nagkakaganito. Isang hamak na katulong lang ang tumalo sa akin." "Hindi siya basura, Victor," wika ni Sir Sebastian. Ang kanyang boses ay mas lalong naging matigas. "Siya ang taong nagbigay sa akin ng buhay noong ang sarili kong kapatid ay itinapon ako sa morgue. Siya ang taong nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagiging tao. Isang bagay na hinding-hindi mo mauunawaan kahit gaano pa karami ang perang hawak mo. Isang mabilis na pagkilos ang nangyari. Sa isang pagkakataon na lumingon si Victor kay Attorney Guevara, mabilis na dinaluhong siya ng mga pulis. Ang tunog ng bakal na tumama sa marmol na sahig, ang kanyang baril na nabitawan, ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Narinig ang kalansing ng mga posas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa mga kamay ni Victor ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Kinaladkad siya palabas ng ballroom habang ang kanyang mga pagsigaw at pagmumura ay dahan-dahang nawawala sa malayo. Ang mga taong kanina ay pumapalakpak sa kanya. Ngayon ay nakatalikod na at puno ng bulong ng pagkamuhi. Nang tumahimik ang paligid, lumapit sa amin si Sir Sebastian. Ang kanyang anyo ay malayo sa bilyonaryong nakilala ko noon. May mga bakas pa rin ng uling sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay puno ng kapaguran. Ngunit merong isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya. "Merceline," tawag niya sa akin. Inabot niya ang aking kamay, ang kamay na puno ng kalyo at may mga sugat pa mula sa sunog. "Tapos na ang gabi. Ligtas na kayo ni Tendra." "Salamat po, sir. Salamat po at bumalik kayo," wika ko, habang ang aking mga luha ay malayang dumadaloy sa aking pisngi. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming linggo ay tila biglang nawala. Lumipas ang ilang oras ng imbestigasyon at kaguluhan. Nang mag-umaga na, dinala kami ni Sir Sebastian sa isang tahimik na opisina sa loob ng kumpanya. Tiningnan niya ang bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay tumatama sa mga dambuhalang gusali ng Makati. "Merceline, alam ko na hindi sapat ang anumang halaga para bayaran ang ginawa mo para sa akin." Simula niya habang humaharap sa akin. "Gusto kong pamunuan mo ang isang bagong sangay ng aming foundation. Isang programa para sa mga kababaihang tulad mo na nangangailangan ng pagkakataon at boses. Gusto kong ikaw ang maging mukha ng aming pagbabago." Napatigil ako. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis,
Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pag-aalinlangan. Pero sir, isa lamang po akong katulong. Hindi po ako marunong sa mga ganyang bagay. Baka po mapahiya lang kayo sa akin. Bulong ko habang nakayuko. Tiningnan ko ang aking sarili. Isang babaeng galing sa putikan na ang tanging alam ay maglinis at maglaba. Hinawakan ni Sir Sebastian ang aking balikat. Ang kanyang hawak ay puno ng paniniwala. Ang talino at tapang na ipinakita mo sa gitna ng unos. Marceline, iyon ang kailangan ng kumpanyang ito. Hindi diploma ang nagligtas sa akin, kundi ang puso mo. Tumingin ako kay Tendra na ngayon ay mahimbing na natutulog sa sofa. Ang pangarap ko para sa kanya ay abot kamay na. Ngunit ang takot sa loob ng aking dibdib ay tila isang pader na mahirap lundagan. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Wika ko, habang ang aking boses ay gumaralgal. Pakiramdam ko po ay hindi ako nararapat sa ganito kalaking biyaya. Baka po pangarap lang ang lahat ng ito at kapag nagising ako, naroon pa rin ako sa gitna ng nasusunog nating bahay. Tumingin si Sir Sebastian sa akin nang may malalim na kahulugan. Isang tingin na tila naghihintay ng aking huling pasya. Ngunit bago ako makasagot, isang tauhan ang pumasok at may ibinulong sa kanya. Isang pamilyar na pangalan ang narinig ko. Ang pangalan ng taong akala ko ay wala na. Ang taong maaaring maging mitya ng panibagong panganib sa aming lahat. Ganito na lang ba? Ang bawat tagumpay ba ay kailangang laging may kasamang bagong banta mula sa dilim? Hindi sapat ang telang sutla para takpan ang mga peklat ng kahapon, Marceline. Ngunit ang mga peklat na yan ang nagpapaalala na ikaw ay isang mandirigma. Ang boses ni Sir Sebastian ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na umaga. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng aking bagong opisina sa Okoy Foundation. Nakasuot ako ng isang disenteng business suit, kulay asul, na tila langit matapos ang isang malakas na bagyo. Ang aking buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa pawis at dumi, ngayon ay maayos na nakalaylay sa aking balikat. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang aking mga kamay, nakikita ko pa rin ang mga kalyo. Nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng nagbabagang kahoy mula sa sunog. Ang amoy ng mamahaling pabango sa silid na ito ay tila nakikipag-away sa alaala ng amoy ng estero na nanahan sa aking ilong sa loob ng maraming taon. Isang taon na ang lumipas simula nang gumuho ang imperyo ni Victor. Ngayon, ang balita ay puno na ng kanyang mga kaso at ang pagkabulok niya sa loob ng selda. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Nay, tingnan mo ang drawing ko. Sigaw ni Tendra habang tumatakbo patungo sa akin. Suot niya ang kanyang uniforme sa isang prestihiyosong paaralan. Ang kanyang balat ay hindi na maputla at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Ipinakita niya sa akin ang isang larawan ng isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga bulaklak at sa gitna ay 3 tao. Ako, siya, at si Sir Sebastian. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. Ang kaligayahan ng aking anak, ang pinakamalaking kayamanan na nakuha ko sa lahat ng ito. Ngunit ang munting katahimikang ito ay muling naabala nang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Guevara. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan. Sebastian, narito na si Don Alfonso, bulong ng abogado. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Si Don Alfonso Okchoy, ang ama ni na Sebastian at Victor, ang huling makapangyarihang anino ng pamilyang ito na matagal nang nanirahan sa ibang bansa. Siya ang taong nagpondo sa bawat hakbang ng kumpanya at siya rin ang taong naniniwalang ang dugo ng mga Okchoy ay hindi dapat mahaluan ng putik mula sa lansangan. Pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa
at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapait na ngiti. So ikaw ang babaeng sinasabi nilang tagapagligtas ng aking anak. Wika ni Don Alfonso. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit puno ng awtoridad. Isang hamak na katulong na ngayon ay nagpapanggap na prinsesa sa loob ng aking kumpanya. Hindi po ako nagpapanggap, Don Alfonso. Tugon ko. Pilit na pinatitigas ang aking boses kahit na ang aking tuhod ay nanginginig. Nagtatrabaho po ako rito dahil naniniwala si Sir Sebastian sa aking kakayahan. Tumawa ang matanda, isang tawang walang kagalakan. Inilapag niya ang isang tseke sa ibabaw ng aking lamesa. 10 milyong piso, Marceline. Kunin mo ang anak mo, lumayo kayo rito, at bumalik sa kung saan man kayo nanggaling. Huwag mong isiping dahil iniligtas mo si Sebastian ay may karapatan ka ng maging bahagi ng pamilyang ito. Ang dumi ay mananatiling dumi, kahit lagyan mo pa ng ginto. Tumingin ako sa tseke, pagkatapos ay kay Tendra na ngayon ay nakahawak sa aking kamay. Ang 10 milyon ay sapat na upang mabuhay kami ng marangya habang buhay. Sapat na ito upang hindi na muling makaranas ng gutom ang aking anak. Ngunit bago ko pa mahawakan ang tseke, isang kamay ang pumatong sa aking balikat. Si Sir Sebastian. Dad, sapat na! Wika ni Sir Sebastian. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na hindi pwedeng baliin. Hindi mo mabibili ang dangal ni Marceline. Kung itataboy mo siya, itataboy mo rin ako. Dahil ang kumpanyang ito ay hindi muling nabuhay dahil sa pera mo, kundi dahil sa pag-asang ibinigay niya sa akin noong wala na akong kahit ano. Pinunit ni Sir Sebastian ang tseke sa harap ng kanyang ama. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta. Marceline is the soul of this foundation. Dagdag pa niya, habang nakatitig ng diretso sa kanyang ama. And she is staying, not as a debt of gratitude, but as the woman who earned her place here. Napayuko si Don Alfonso, tila natalo ng paninindigan ng kanyang sariling anak. Lumabas siya ng silid nang walang sinasabing anuman, ngunit ang kanyang huling tingin sa akin ay nag-iwan ng isang babala. Isang lihim na tila hindi pa tapos. Nang kami na lamang ang naiwan, lumingon sa akin si Sir Sebastian. Kinuha niya ang aking mga kamay at tiningnan ang mga kalyo na pilit kong itinatago kanina. Huwag mong ikahiya ang mga ito, Marceline. Bulong niya. Dahil ang mga kalyong ito ang nagligtas sa akin. Ang mga ito ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa puso ng taong handang magsakripisyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang aking kamay sa kanyang mga labi at hinalikan ang aking palad. Isang halik na puno ng respeto, paghanga at isang damdamin na matagal ko nang pilit na iwasan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang muling nabubuhay. Ngunit sa gitna ng aming sandali, narinig namin ang isang malakas na pagbasag ng salamin mula sa ibaba ng gusali. Isang malakas na sigaw ng mga tao ang umalingaw-ngaw, kasunod ng isang pamilyar na boses na sumisigaw ng aking pangalan mula sa isang megaphone. Marceline, lumabas ka riyan. Hindi pa tayo tapos. Napatakbo ako sa bintana at tinitigan ang kalsada sa ibaba. Ang aking mundo ay tila muling huminto nang makita ko ang taong nakatayo roon. Isang taong akala ko ay wala na sa aming buhay, bit-bit ang isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aming pinaghirapan. Akala ko ba ay tapos na ang lahat? Bakit sa tuwing dumarating ang liwanag, laging may aninong pilit na humahabol sa amin? Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng jasmine at ang alat ng simoy ng dagat ay humahalo sa malamig na hangin ng dapit na hapon. Nakatayo ako sa balkonahe ng Marceline Center for Hope. Ang gusaling itinayo, hindi lamang gamit ang semento at bakal, kundi gamit ang bawat luhang pumatak sa gitna ng unos.
1 taon at kalahati na ang lumipas. Ang lalaking sumisigaw sa ibaba ng gusali noon, ang aking bayaw na si Cardo, na akala ko ay patay na nagpakita lamang upang humingi ng pera, ay maayos ko nang hinarap. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng hangganan. Binigyan ko siya ng pagkakataong magtrabaho, hindi bilang pabor, kundi bilang pagsubok. Doon ko natutunan na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magtakda ng sariling tadhana. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at gintong guhit sa langit. "Nay, halika na po. Magsisimula na ang programa." Sigaw ni Tendra. Tumakbo siya sa akin. Ang kanyang puting bestida ay humahampas sa kanyang mga binti. Wala na ang uling sa kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Siya ay isang batang malaya, nag-aaral at nangangarap na maging isang doktor upang makapanggamot din ng mga tulad ni Tito Sebastian niya. Sa loob ng selda ng National Penitentiary, balita ko ay tuluyan nang nawala sa katinoan si Victor. Ang bawat gabi niya ay binubuo ng mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Ang kayamanang pilit niyang ninakaw ay hindi nakabili ng kanyang katahimikan. Si Don Alfonso naman ay tuluyan ng nanirahan sa isang liblib na rest house sa probinsya. Iniwan ang kumpanya sa kamay ng anak na dati ay itinuring niyang mahina. Ang kapalit ng kanyang pagmamataas ay ang mapait na pangungulila. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang sandalwood na pabango at ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay sapat na. "Iniisip mo pa rin ba ang barong-barong sa estero?" Mahinahong tanong ni Sebastian. "Paminsan-minsan," tugon ko habang nakatitig sa abot-tanaw. Doon ko kasi natutunan na ang pinakamahalagang bahagi ng isang bahay ay hindi ang bubong na hindi dinitirhan ng ulan, kundi ang mga taong handang mabasa kasama mo. Humarap ako sa kanya. Si Sebastian ay mukhang mas malakas na ngayon. Ang mga pilat sa kanyang mukha ay naroon pa rin, ngunit tila naging mga dekorasyon na lamang ito ng kanyang katapangan. Kinuha niya ang aking kamay, ang kamay na dati ay tanging basahan at sabon lamang ang hawak, ngunit ngayon ay may hawak ng panulat na nagbabago ng buhay ng iba. "Marceline," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta na matagal na nating itinago sa likod ng pasasalamat. "Sabi mo noon, utang na loob ang dahilan kung bakit mo ako iniligtas. Ngunit ngayon, hayaan mong sabihin ko na ang pag-ibig ang dahilan kung bakit gusto kong manatili sa tabi mo." Hindi niya ako hinalikan sa labi. Sa halip, idinikit niya ang kanyang noo sa aking noo. Naramdaman ko ang kanyang hininga, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa pintig ng sa akin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng hirap, at ang lahat ng insultong natanggap ko bilang isang katulong ay tuluyan ng naglaho. Hindi ako naging asawa ng isang bilyonaryo sa gabing ito. Ako ay naging si Marceline, isang babaeng nagmula sa putikan na nahanap ang kanyang sariling ningning hindi dahil sa ginto ng iba, kundi dahil sa sarili niyang liwanag. "Patawad," bulong ko sa hangin, para sa lahat ng mga pagkakataong kinuwestiyon ko ang langit. "At salamat," dagdag ko, habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Dahan-dahan kaming naglakad papasok sa bulwagan. Bit-bit ang isang kinabukasang hindi na dinidiktahan ng takot. Ang tunog ng aming mga yabag sa makintab na sahig ay tila isang bagong awit, isang awit ng tagumpay, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na nahanap sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na umaga, kung saan ang nakaraan ay isa na lamang lumang kwento at ang kasalukuyan ay isang biyayang hindi na muling mananakaw. Sa wakas,
Ang ulan ay tumigil na at ang bahaghari ay hindi na lamang isang guhit sa langit, kundi ang buhay na mismong tinitirhan namin ngayon.